Shoutout kay Jason Mendoza at sa King Nodokusin at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ayon dito sa latest report na lumabas, hindi pa tapos itong Barangay Hinebra sa pakikipag-trade. Pagkatapos dito sa Terra Firma, sa Northport naman daw, makikipag-usap itong Barangay Hinebra at gagawa ng trade. At mukhang ang tinatarget to ngayon ng Hinebra dito mula sa Northport Batang Pier ay itong si Cade Flores. Itong si Cade Flores ay isang 6'5 na player at ito yung gustong kunin ni Coach Tim Cone bilang additional wingman, lalo na at itong si Jamie Malonzo ay hindi pa makapaglalaro ngayong first conference. Kaya siya raw ngayon ang tinatarget ng Hinebra. At ang willing daw ng Hinebra na ipalit ay itong si Sydney Onwubere dito kay Cade Flores. Baka isama pa itong si Jason David. Alam natin na itong Barangay Hinebra, nakuha na itong si Isaac Go at si Stephen Holt. Pero ngayon gusto nila siguraduhin na sila ay makakakuha ng isa pang big man. Alam natin na yung laro ni Japet Aguilar hindi na katulad nung dati. Medyo actually matanda na talaga si Japet, paretiro na yan. At itong si Isaac Go, bata pa. Pero syempre alam natin iba kargada nung si Stan Hardinger. Pero ngayon, gusto ni Coach Tinko na kunin itong si Cade Flores para meron pa siyang extra na big man na magagamit dito sa PBA. Kapag yan nangyari, lalong lalakas itong Barangay Hinebra. As it is, ang Northport naman daw payag makipag-trade sa Hinebra. So abangan na lang natin kung kailan ito gagawin. Malamang pagkatapos ng draft. Dahil sa ngayon namimili pa Hinebra kung makukunin nila itong si Kaylan Tiongson o di kaya naman ay itong si RJ Abarientos. Kaya maraming options itong Barangay Hinebra at gusto ni Coach Timco na maging mas competitive talaga yung kanilang lineup. Kaya tignan na lang natin kung anong gagawin itong Barangay Hinebra ngayon para masiguro na sa susunod makukuha talaga nila itong mga players ng Northport Batang Pier para sa kanilang lineup. Ayon dito sa reports, mukhang grabe ang plano nitong Converge Fiber XS. Ngayon naman daw ay si Poy Eram ang kanilang target. So magiging super laki yung lineup nila. Kapag nagkataon, itong si Justin Baltasar, si Justin Arana at si Poy Eram ang magiging frontcourt ng Converge. Kaya sa tingin natin magiging maganda to para sa Fiber XS. Ang lumabas kasing report, mukhang ite-trade na raw to ng TNT Tropang Giga. Itong si Eram. Pero medyo kung pag-iisipan natin kung maganda bang move yan para sa tropa. Talaga makikinabang ang Converge. Pero ang tanong, ito bang TNT dapat gawin yan? Tandaan natin, wala pa silang ino-offer dito kay Kelly Williams. Baka nga magretiro na si Kelly. Ito si Brandon Rosser, merong ACL so hindi siya makapaglalaro ngayong season. Kung tatanggalin pa nila si Poy Eram, literally walang sentro na matitira sa TNT. Except si Henry Galinato dahil si Jewel Ponferrada na trade na nila. So iyan ngayon ang kailangan natin i-consider kung talagang ito ay magiging tamang plano para kay Coach Chot Reyes. Unless meron silang makukuha na ibang center na available. Sa tingin ko kasi dito sa PBA ngayon, itong kampo ng SMC at MVP, hindi yan basta-basta mamimigay ng big man unless big man din ang kapalit. So, kung sakali nga na i-trade ng TNT itong si Poy Eram sa Converge, dapat siguro big man din ang hilingin nila. Pero syempre, hindi pa natin natitiyak at yung mga insiders hindi sigurado dito sa magiging plano ng tropa. Alam natin na si Cedric Barefield ang talagang gusto nilang kunin. Pero hindi pa maliwanag kung papayag ang Blackwater kaagad-agad. Tandaan natin na Blackwater nung unang gustong kunin si Reyna Batak ay nag-resist sila at medyo natagalan bago eventually napunta to sa TNT. Kaya ngayon, tignan natin kung itong TNT ngayon ay merong ibang kukunin big man mula dito sa baka Blackwater, baka kunin si Christian David na ipapalit dito kay Poy Eram na mapupunta sa Converge.